Hindi talaga. So, hindi nanalo ang Marcos sa itong huling eleksyon. Kaya nga, ipapakita ko sa inyo na mismo yung kanilang campaign manager naniniwala na naolat sila. Naniniwala na kasalanan kasi nang nagpautot nitong impeachment. First question po, may we get lang your reaction? Kasi a few days ago, si Senator Lacson issued a statement. Andali, asinum ko lang kasi para hindi kita yung buong mahirap na. Alam mo naman to mga to eh. Ay, sorry. Saying that there was a failure of the machinery of the administration. What do you think of that? Okay. Yung failure of machinery, ang sinasabi ni Senator Lacson doon, because I spoke to him yesterday, is hindi talaga naka-deliver yung expected votes, especially doon sa mga areas na supposedly walang kalaban yung mga kandidato ng alyansa parties, no? So yun ang sinasabi niya. He wasn't referring to a specific place, but he was referring to the alliance coalition. Yung niya, dila niya may pagkasosyal eh. It's not referring to ano kaya nito si Atty. Cabutas? Parties na walang kalaban sa lokal, no? So they were expecting na yung walang kalaban or virtually walang kalaban makaka-deliver, no? Sir, na-investigate yun na po ba kung bakit nagkaganon? Hindi, talagang doon sa Cebuano-speaking areas, so hindi lang sa Mindanao, talagang nagkaroon ng resistance, no? And we saw that, no? Starting doon sa impeachment. Kasi nga, kaya medyo ako nagtagal kanina, I pulled out the surveys that we had kasi mahirap naman mag-imbento tayo, no? So for example, we had a survey October to, no? Right after filing, ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao, let's focus on Mindanao, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang pasok sa alyansa noon. Actually 10 statistically tied yung isa, no? And then right after the impeachment, hindi pa pasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang yang isipin niyo, Mindanao 10. One takip survey ito, pinag-uusapan dito survey. 10 daw. Sabihin mo na mali yung survey, at least 8, 7. Pero majority, pasok sa kanila. Before the impeachment. So inaamin talaga nila na sumablay itong impeachment. Ito, sasabihin niya ngayon, after the impeachment, before the kidnapping ni PRRD, ito naman ang naging resulta. Sa Mindanao is 1, 2, 3, 4. So from 10 naging 4. Wala pa dyan yung hate. So after impeachment to kumalhati yung bawas sa survey. So nagalit talaga ang taong bayan dun sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit importante ito? Kasi natandaan ninyo meron silang nilabas na survey na kesyo pabor daw mahigit kalhati na mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dito pa lang makikita mong katarantaduhan na yung mga survey nila na nilalabas ng Malacanang. Di ba? Kaya nga alam nyo, dito pa lang, obvious na na doom sila na pagkatalo dahil dito sa impeachment na ito at pumangalawa pa yung dahil. Impeachment pa lang po ito, no? Impeachment pa lang yan. At makikita mo yung 4 namin napunta sa 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin, yung 1 to 8, puro PDP. Okay. Naging PDP daw, puro DPD daw. Sorry. Hindi ako nahawa lang ako. Lumipat sa PDP lahat. Mantakin mo Mindanao. At alam mo, tinitingnan ko nga yung mga post ni Atty. Jimmy Bondoc. Grabe. Lagi siyang nagpa-top 5 buong Mindanao tsaka Cebu. Pati doon sa absentee voting, kakaiba. Tapos, wapak. Labo talaga, no? May data ba kayo after the Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague talagang na problema na tayo, no?
After dahig, na problema na sila. Kamot ulo na sila. Yan yung sinasabi natin di ba, mga kababayan? Akala nila, nakalamang sila, tuwan-tuwa sila na nawala na si Duterte sa ICC. Napunta na sa ICC. Tuwan-tuwa mga animal di ba? Lalo na yung mga tanso vlogger. Tuwan-tuwa sila. Ano na mangyayari? Ipapaputol ko. Pagka nakabalik yan si PRRD. Sa totoo lang, lalong nagising ang taong bayan. From impeachment, papunta doon sa dahig. Doon sa dahig, wala na talaga. Olat na sila. Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, talaga yung naubos impeachment kasi, pero iniwas niya sa dahig. Kasi bakit? Eto, pakinggan ninyo ha. Was beyond our control. No? Yung dahig daw, beyond our control. That's not true. That's not true, Toby. Huwag kang That's not true. Kung walang utos sa PNP na arestuin si Pangulong Duterte, ay walang aresto sa kanya. Ito'y inutusan. So, don't tell us, ayaw mo lang ma-blame yung amo mo. Ang amo kasi nito, si Marcos, yung presidente. Kasi nga, yun ang niya yun ang kanyang immediate superior. Dahil sa campaign na manager siya ng alyansa, aminin mo na merong kamay. Imposibleng gagalaw si Marbil, imposibleng gagalaw si Torre nang hindi inutos ng presidente. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa taong bayan na wala kayong kamay sa dahig. Ang sinasabi lang niya kasi dito, wala daw silang control doon. Pero may control sana doon sa impeachment kasi ang magdi-decide doon mga congressman. Pwede namang hindi impeach noon Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din. June 2 pa rin yan itatackle ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. So, sa kanya daw, congressman kasi to na naging campaign manager. Sa kanya daw, pinayuhan na wag nang ituloy yan kasi nga, mapipirmahan mo ngayon, hindi rin naman January, sa June pa. So, bakit mo pipirmahan ngayon? So, sa madaling salita, talagang minadali. Bakit? Ulitin natin, bakit minadali yung impeachment? Kasi may mga pressing issue noon na gusto nilang iwasan. Ano yun? Budget. Nabuking kasi yung blanco sa budget. Tapos kakailanganin din bigyan etong mga congressman mag-alat ng project. Aaminin niya dito talagang nag-alat ng project pag pumirma ka. Kaya talagang pinush na nila yung pagpirma. It's because of pera, budget. Pinera-pera ho talaga yung impeachment. Dito malinaw. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? So iniwas na naman yung The Hague na issue. Bakit? Sinasabi niya external factor daw yun. Ano external factor? Magagalit ICC? Huwag tayo maglukuhan. Toby naman, may magiging ka na nga lang, honest ka na sana, pero sinungaling ka pa. Huwag tayo maglukuhan na wala kayong hawak doon. You can control it if the president don't like it. Remember, na natin yan sa hearing, di ba? Ni Amy, sinabi doon. Hindi naman red notice yun So, ibig sabihin, we are not really required to participate. As a matter of fact, even if red notice yung ibinigay ng Interpol, nasa discretion pa rin natin. Control pa rin natin. Di ba? Ibig sabihin, kalokohan at kasinungalingan yung sinasabi nyo. Mas pasensya na Congressman Toby Tiangco. Nagsisinungaling kayo sa part na yan, sa tingin ko. Pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Turuan na sila ngayon Turuan na. Sisihan. Sino mananagot? Yung executive branch na nagpadala sa The Hague or etong impeachment na kagagawa ni Speaker? Nagtuturuan na ngayon ng executive at itong si Speaker Romualdez. Parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment,
baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. That's not true. Kahit wala yung impeachment, magagalit pa rin po ang taong bayan kung kinidnap si Pangulong Duterte at dinala sa dahig. Magagalit pa rin po ang taong bayan dyan. Huwag tayong maglokohan dyan, sir. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung Impeachment. Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay. Wow, maliit na lang daw yung nabito ng Presidente, 20 billion. So, usapang budget. So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. Conditional release ng budget. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. Gets nyo? Grabe, no? Ang tinding pasabog nito, siguro pagsisisihan niyang binanggit siya to. Ganito nagkukuntsabahan ng executive at ng Congress. Yung tinatawag na conditional release, huwag na nating pagandahin pa. Budget yan. Ayaw i-release ngayon ng executive. Gusto sana, kasi nga, sinasabi niya, according sa kanya, medyo yung presidente, hindi rin pabor sa nangyari dito sa budget. May mga gusto siyang i-veto. Okay? Para mapuwersa ni Romualdez ang presidente o yung executive branch to release the budget, parang sinasabi ni Tiangco na, sige, pirmahan na natin to impeachment para no choice na ngayon yung presidente na, Mr. President, pumirma na ito mga bata natin. Kailangan nila ng budget for project. Kailangan nila ito. Ilabas na natin. Okay? So, pinwersa nila ang presidente o ang executive branch na ilabas yung budget para sa mga proyekto ng bawat congressman na pumirma. Ay, grabe. So, sa madaling salita, ang dahilan ng pagpirma ng mga congressman, mga hinayupak na congressman na ito, ay hindi they're convinced na ka-impeach si VP Sara Duterte. Sa madaling salita, kaya nila pinirmahan kasi gusto na nilang makuha yung budget o proyekto para sila ho ay makapagkampanya at gamitin ito. Tang-inan yan. Hindi totoo. Diba? Ganun katindi, ganun po kalupit ang nangyayari sa Pilipinas. Budgetan ang palitan ng prinsipyo. Budgetan ng palitan para i-impeach lang si VP Sara Duterte. Budget. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ibig sabihin nito? Pera ang kapalit para i-impeach si VP Sara Duterte. Hindi po sa akin ang galing ito kay Tiangco na mismo. Yung mismong kaalyado na nila. Sabi ko mukhang nagkamali ito. Nilaglag niya sarili niyang mga kakampi.
Sa bagay, ganyan na mangyayari. Maniwala kayo sa akin, etong past remaining 3 years, kung sigurado kung laglagan na yan. Kasi gumano na bumagsak na bumagsak na ratings ni Romualdez, bumagsak na ratings ni Marcos. Tandaan ninyo, tayong taong bayan, ang pressure sa kanila. Ngayon na nagkakalaglagan na sila, talagang lalabas na ngayon yung tunay na baho. Ito pala, ang bantot na mambihira. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko. No. I was proven correct. Ibig sabihin, duda pa lang niya, pero napatunayan na niya na tama pala yung duda niya. Antakin mo, Brad. Hayop talaga. Kung ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Tandaan nyo, congressman to part ito ng leadership hindi naman talagang nasa inner circle ni Romualdez, pero part ito ng mga veteranong congressman. Ito na sinasabi niya, wala namang clamor Walang dahilan para i-impeach pa. Ibig sabihin, hindi yung sinasabi, siguro ang maingay yung Makabayan Black. Alam naman po natin na Makabayan Black, sobrang ingay niyan kahit wala nang kwenta. Diba? Ngayon nga, nagre-reklamo sila, wala daw tagapag-represent na mga kababaihan porket natalo sila. Yun ang hindi makapag-move on. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number 1. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Yan na. So, ang Booking na. gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit So, ibig mong sabihin, lutang lang talaga Presidente? Ayaw niya yung impeachment, pero gumalaw sa kamera? Hindi, dalawa lang yan. Lutang ang Presidente, hindi ko alam kung anong rason, ba't siya lutang? O baka naman talagang mahinang nila lang siya. Hindi na siya ginire-respeto. Kasi tandaan ninyo umugong ang impeachment ni Leni Robredo mula sa mga kaalyado niya sa Congress, sa House of the Representatives, nung panahon ni Duterte. Anong sabi ni Duterte? Stop it. After nun, wala na. Tapos na. Wala nang gumalaw. Wala nang nagdadaldal. Kasi ang linaw ng instruction Ano yun? Ako part of somehow the Duterte na mga social media na nag-uusap-usap. Wala po kaming linawin ko, wala po kaming organized. As a matter of fact, magkakaiba nga kami ng opinion ngayon. Okay lang, walang problema. Ganun ang Duterte supporter, ganun ang Duterte vloggers We respect each other. Halimbawa, papangalanan ko na, si Atty. Trixie. Si Atty. Trixie, gusto niya kay Aimee nung etong nakaraang eleksyon, di ba, na inano niya na si Aimee. Nagsama pa kami during the day of the election. Nagsama kami sa SMNI. Kahit ako, ayoko si Aimee. Ganon ang Duterte supporter. Bakit? Duterte vloggers. Bakit? Kasi walang nagko-control sa amin. We are not controlled by anyone. Not even the Duterte. Walang ganon. Pero at that time, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkakausap-usap kami, nagkakakamustahan kami. At may mga kasamahan ako, mga Duterte vloggers, na gusto talagang ipa-impeach si Leni Robredo dahil sa ingay ng bunganga ni Leni na papakalat ng kung ano-anong maling data. Pero anong sabi ni Pangulong Duterte? Guys, stop it. After nun, wala nang nagsalita na vloggers, wala nang nagsalitang congressman. Wala na. Tapos na usapan. Ganon ka-strong si Pangulong Duterte. Pero ito si Marcos, don't tell me, ayaw niya sa impeachment, gumalaw sa kamera? Anong ibig sabihin nun? Una,
lutang talaga ang presidente. Hindi natin alam kung anong dahilan kung ba't siya lutang. Pangalawa, baka mahina talaga siya. Hindi siya nire-respeto. Hindi siya karespe-respeto. Anong klaseng presidente meron tayo kung wala na tiwalang taong bayan? Dapat i-impeach na yan. Hindi, kasi remember yun ang isa sa basihan ng impeachment pag wala ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Mismong mga kakampi niya wala ng tiwala sa kanya. Ano pan dahilan? Ba't pa nandyan siya? Di ba? Public trust to ang dapat dyan yun na lang, kitang-kita mo na dito. Talagang wala na. They're doomed for destruction. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan